Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Kyle M. Ramos at ngayong araw tatalakayin ko ang meaning ng life. Love, infatuation, friendship, and exploitation. Life is survival. Pero may two reasons. Una, religion. Malinaw sa iba or sa karamihan, naniniwala na galing tayo sa Diyos, na Diyos ang gumawa sa atin. Kaya wino-worship natin siya at meron tayong pananampalataya sa Diyos. Pangalawa is science, kung saan ang mga scientists sinasabi na galing tayo sa chemical and gases na nag-evolve tayo bilang hayop na naging tao. Ang love ay exciting feelings natin na nararamdaman towards sa isang bagay o sa isang tao na pwede itong ma-distinguish natin sa accomplishment, sa career natin, sa pag-aaral, or sa araw-araw nating pamumuhay. Or pwede itong excitement natin to sa isang tao, sa pamilya natin, sa mga magulang, sa kaibigan, or sa special someone or crush natin. Ang sabi according to De Souza 2015 na love is condition or syndrome. So, sabi niya na love is not emotion. Nagli-lead us to think na love is a emotion, na tender and sweet emotion. Pero, may depende siya. Kasi ang love, nagmamanifest siya sa fear, guilt, bitterness, anxiety, jealousy, and regret, etc. Na ang love, nagsha-shape siya ng thoughts, desire, emotion, at behavior natin, na tinatawag na syndrome, not feelings. Next is infatuation. According to Guada and Melo, 2021, infatuation daw ay strong romantic feeling. While kay Raha, 2018, ang infatuation is unfulfilled love. Ang infatuation ay short duration of feelings na pwede siyang magbago ng isang araw, kahit saglit, like sa isang araw or like ilang minuto lang pwede siyang magbago. And madalas, nakafocus lang siya sa idealization natin sa isang tao. Na nakikita lang natin siya sa perfect na appearance niya, and once na nakita natin yung flaws, parang nagbabago na agad yung feelings natin. According to Guada and Melo, na ang adolescents or nagpo-focus sa physical appearance ng isang tao, na hindi na nila tinitignan yung buong personalidad or overall good or personalidad ng isang tao, kung sino ba talaga siya at kung ano talaga yung nature niya bilang isang babae or bilang isang lalaki. Kay Raha naman, ang infatuation is unfulfilled love. Ibig sabihin, kahit i-reciprocate ng isang tao yung infatuation na yan, probably hindi pa rin yun mag-work. The third one is friendship. This is someone or special someone na meron tayong deep connection and close natin siya sa karamihan. Like, for example, nasa isang circle kayo and kayong dalawa yung pinaka-close sa loob ng circle na yun. And dahil sa presence niya, nawawala yung loneliness at napapalitan siya ng joy or kasiyahan natin kapag kasama yung kaibigan natin. And according to Song Kwan and John 2023, na meron silang inanalyze na social contact on happiness. Kung gaano nakaka-impluwensya yung happiness interacting with someone closest with you. For example, family, kapitbahay natin, or mga kaibigan natin, mga barkada, na nabibigyan tayo ng kasiyahan or nasasatisfy yung psychological needs natin to be belong at yung feel capable tayo na meron tayong ma-rely on. Kapag may problema or something na hindi natin kaya na isaloobin lang natin, meron tayong mapapagsabihan. The fourth one is exploitation. Meron tong dalawang meaning. Positive at negative way. Una, positive tayo. Yung act or deed or something interesting na ginawa mo or bagay na ginawa mo. For example, in-exploit mo your skills mo bilang isang teacher or bilang isang student teacher. For example, may wellness break and dun sa wellness break na yon, ang ginawa mo, nag-aral ka para magkaroon ka ng maayos na report at i-deliver mong maayos yung mismong report mo. Pangalawa naman is na exploit, yung negative is exploit, unethical, and selfish. For example, tinitake advantage mo yung mga employees mo. Overwork and underpaid. So, ibig sabihin nun,
ginagawa mo yung isang bagay na yon para sa kapakanan mo. Pwede ang exploitation sa loob ng pamilya. For example is utang na loob kay Roses 2018 ay 2013. At pwede ang exploitation ay pwede sa loob ng ang exploitation ay mararanasan din natin sa loob ng pamilya or mga tao na nasa paligid natin. According to Roses 2018 na ang utang na loob ang currently ang sa atin sa Pilipinas, ang utang na loob or debt of gratitude. Pangalawa is kay Arsinas 2021 na ang mga magulang ay meron silang pananaw ng papapalaki ng mga bata. At ito, ang mga Filipino parents, hindi nila nadidistinguish yung safe discipline sa abuse. Ang nangyari, dahil culture discipline sa ating mga Pilipino, nangyayari ay abusive or physical and emotional abusive. The last one is responsible boy and girl crib. Ibig sabihin nito is meron tayong perspective, paniniwala, goals sa sarili natin. Na bilang isang babae, may rules ako na dapat ganito ako, na malinis ako sa katawan. Same goes with boys. At according to JD 2023 na ang statement niya sa personal trait ay ang beliefs na nag-guide sa atin kung paano tayo mamuhay, kung paano mo gustong mabuhay. Ito dito napapasok yung goal natin bilang mga isang individual, kung ano ba talagang gusto natin gawin sa ating buhay. Na bilang ako, gusto ko maging isang guro sa hinaharap at gusto ko maging Balis teacher soon. Hanggang dito na lang po ang aking pagtatalakay. Salamat po sa pakikinig.